Another baon serye for my TJ. For today nga ay nag-request si TJ ng rice meal. Nauna ko na nga maiprito yung bacon, tapos magsasangag na nga tayo nitong kanin. Sinadya ko talagang hindi pinuhin itong bawang para madali ko na nga lang din matatanggal yan dahil hindi kasi mahilig si TJ sa garlic. At after ko nga magluto, kinuha ko na nga rin itong lunchbox niya. At itong mga bacon nga na niluto ko ay irorolyo ko lang, tapos lalagyan ko lang yan ng bento sticks para hindi humiwalay. For the sinangag naman, gumamit lang ako nitong rice molder. Tapos siniksik ko lang dyan ng mabuti para hindi magbuhaghag kapag ilalagay ko na dito sa kanyang lunchbox. Ayan, hindi naman nasira itong fried rice. Naglagay na nga lang din pala ako ng 2 silicone cup sa 2 compartment para hindi naman masyadong plain. Pinabaunan ko na nga rin pala si TJ ng ketchup. For the fruits naman, itong pongkan at mango naman ang kanyang baon. Gumamit lang ako dito sa mango ng scooper para mabilis ko na nga lang din makuha itong laman. Tapos, silagyan ko na nga rin pala ng bento sticks itong mango at pongkan. At ito na nga ang final look ng mga baon ni TJ for today. At kung hindi nyo naman napanood ang baon serye ni TJ kahapon, eto nga't ipapasilip ko ulit sa inyo. Another baon serye for my TJ. Snacks lang naman ulit yung mga na-request na baon ni TJ for today. Inuna ko na nga muna itong apple at para maibabad ko pa ito sa tubig na may asin para hindi mangitim. Sa pagde-design naman, gagamit lang ako nitong shape cutter. At habang nagkakat pa nga tayo dito, ilalagay na rin natin ito sa tubig na may asin. Tapos ayan, 2 design na nga rin pala yung nagawa natin dito sa apple. Hahayaan lang natin itong nakababad at isa-set aside lang muna natin ito. For the snacks naman, ito talaga yung ni-request niyang baon for today. Nag-request nga pala si TJ nitong canned tuna. Nakatikim kasi si TJ nito last time doon sa food exhibit na pinuntahan namin. At talagang nagustuhan niya nga na itong tuna itatoppings dito sa crackers. Tapos, request nga rin pala ni TJ itong cookies and cream ng Pocky. Tapos, dito ko na nga rin pala inilagay sa may bandang gilid at sakto naman at nagkasya siya dyan. Kumuha na nga rin pala ako ng isang silicone cup tapos pinabaunan ko na nga rin pala si TJ nitong mallows. O, diba ang layo ng kulay kapag hindi nababad sa tubig na may asin yung apple? At syempre, hindi mawawala itong mga bento sticks sa mga pagkain ng aking TJ. At dahil medyo malaki pa nga yung natitirang space ito sa kanyang bento lunchbox, ganitong arrangement na nga lang din pala yung ginawa ko sa apple. Tapos, naglagay na rin ako ng ice bento sticks dito sa mallows. Nilagay ko na nga rin pala itong spoon para sa tuna. At ito na nga ang final look ng mga baon ni TJ ngayong araw ng Tuesday mga mari at nakshi. Ayun lang, bye!